May isang kwento tungkol sa isang pari na nagmimisa sa isang simbahan. Habang nagmimisa itong pari, may napansin siyang isang nagsisimba. Isang lalaki na sa tuwing itataas ng pari ang hostia at sa tuwing itataas niya ang kopa, itong lalaki, itinataas din niya ang kanyang mga kamay. Medyo itong pari nadidistract sa ginagawa nitong lalaki dahil ang lahat ng mga tao ay tahimik na nakaluhod na nanalangin at itong lalaki lang ang nagtataas sa kanyang mga kamay at palad. Isang buwan po na nangyayari ito. Araw-araw nagsisimba itong lalaki. Hindi po mapigilan ng pari. Nilapitan niya itong lalaki. Sabi niya, paumanhin po. Kasi nadidistract ako sa inyo. Sa tuwing ako'y nagmimisa, bakit tinataas niyo pa yung inyong kamay? Kapag tinataas ko yung hostia at yung kopa, ito pong lalaki nagsalita, sabi niya, Father, pasensya na po na istorbo ko po pala kayo. Kasi po, pag tinataas nyo na yung hostia at yung kopa, tinataas ko din yung reseta ng aking asawa na hawak-hawak ko. Yung aking asawa po ay may stage 4 cancer. Wala na po akong ibang malapitan, mapuntahan at inaasahang iba, kung hindi ang Diyos. Yan lang po yung aking dasal. At dalangin na iniaalay ko, Father. Itinataas ko lahat sa Diyos. Lalong-lalo na itong sakit ng aking asawa, ang nais ko lang. Yung gumaling siya, hindi po nakapagsalita itong pari, at pinabayaan niya lang po itong lalaki. Nasanay na siya. Pag nagmimisa siya, kapag tinataas niya ang hostia at ang kopa, ganon din ang ginagawa ng lalaki. Naiintindihan na nitong pare. Pero pagkatapos po ng 2 buwan, napansin ng pare na nagsisimba yung lalaki. Pero kapag tinataas na niya yung hostia at yung kopa, hindi na tinataas ng lalaki yung kamay niya. At biglang nag-alala itong pare. Bulong sa isip niya, namatay yata yung asawa niya. Gusto niyang i-console. Nilapitan niya itong lalaki pagkatapos ng misa. Sabi ng pare sa lalaki, napansin ko po yata na hindi niyo na tinataas yung reseta ng asawa niyo. Kumusta na po kayo? Ano po nangyari sa asawa mo? Sumagot po yung lalaki. Sabi niya, yun po ba, Father? Kasi po, mabuting balita. Gumaling na po yung asawa ko, Father. Nandun po siya nagsisindi ng kandila. Nagpapasalamat sa Diyos. Mga kaibigan, when you lift your problems to the Lord, be ready to receive His grace. Itaas mo sa Diyos. Ialay mo sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos lahat ng pag-aalala mo, lahat ng problema mo, lahat ng pagdurusa. Asahan mong bababa ang kanyang biyaya. Anong sabi ni San Pedro sa kanyang sulat? Cast all your anxieties on Him because He cares for you. At sabi pa nga ni San Pedro, throw them to Him. Itapon nyo, ihagis nyo sa Kanya. Huwag nyong papabayaan na kumapit sa atin. Manatili at tumigas. Ano man ang ating mga takot, ano man ang ating mga suliranin at pagsubok sa buhay, this is the reason why Jesus sacrificed His life for us on the cross so that we might be free. Ganyan tayo kamahal ng Diyos.